Palitan ang grupo. Nandito ako para bawiin ang kasal. Sino ang nagbigay sa'yo ng karapatan na pumili ng asawa? Walang mali sa pagbawi ng kasal. 3 taon na ang nakalipas. Ikaw, Lin Xuan, pumasok sa pamilya Su na parang isang nawawalang aso. 3 taon na ang lumipas, pero pareho pa rin ang sitwasyon. Ikaw, isang basura na hindi maitaas. Ngayon ay magpapahinga na ako, si Su Qingyao. Sa ganitong paglapastangan sa langit, hindi maaaring walang Panginoon. Kailangang magising ka na. Ito ay. Ito ay. Sa loob ng 1,000 taon na pagkakahimbing, ngayon ay babalik na sa posisyon. Diyos ng daan. Dumating ang Panginoon ng Phoenix. Ano ito? Nasa listahan na ng Diyos ng daan. Mayroon pang mas kahanga-hanga kaysa sa aking presensya sa mundong ito. Kawili-wili. Nagsara ako sa aking sarili ng 1,000 taon. Ano ang talagang nangyayari sa labas? Kahit ako ba ay hindi makakaiwas? Hindi makagalaw. Talagang hindi makagalaw. Bakit? Bakit siya, isang walang silbi na putol na katawan, ay nakatayo? Hindi pa tapos ang mga bagay. Magsimula na tayo agad. Ika-10 pwesto, ang Extreme North Cold Palace na si Ling Qinghan, ang kanyang kakayahan ay nagbago sa talim ng espada. Ang ika-2 pwesto sa listahan ng lakas ng laban, ang Emperatrice, ay nasa ika-10 pwesto lamang. Ano ang mga halimaw sa unahan ng Siyam? Ika-9 na pwesto, ang Demon Lord ng Western Region, si Fen Qian, na nasa unang yugto ng pagdadaanan ng pagsubok. Sino ba talaga ang Demon Lord na ito? Bakit wala tayong narinig na kahit anong balita tungkol sa kanya dati? Ika-8 pwesto, ang Ancient Demon Dragon mula sa North Wilderness. Nasa unang yugto ng pagdadaanan ng pagsubok. Kabilang sa mga dumadaan sa pagsubok. Bakit mas mataas ang ranggo ng putakti kaysa sa akin? Hindi ako sang-ayon dito. Ang demonyong Panginoon ay hindi sumusunod sa landas ng langit. Ito ay parusa para sa matandang putakti. Nabulag ang landas ng langit. Hindi ako magiging pangwalo. Mukhang pamilyar ang putakti na ito. Aling Lin. Hindi ko pa naririnig na may lakas na may apelyidong Lin, na nakakaya ang maraming malalakas na tao at umakyat sa tuktok. Anong klaseng kalagayan ito? Hindi pwedeng may apelyidong Lin siya. Hindi talaga pwedeng siya yung inutil na ito. Isa na namang 0. Pero ano yung mga simbolo sa likod? Hindi ba't natatakot ang langit sa taong ito? Hindi ba't hindi nila kayang ipakita ang buong pangalan? Paano mangyayari iyon? Iyan ay langit na gintong listahan. Sino ang makakapagpasindak sa langit? Hindi ba't isang tao lamang ito? Unang pwesto sa bughaw na hayop na listahan. Parang nakikipag-agawan sa isang hayop para sa pangalan. Ano nang sinabi mo? Wala. Sinasabi lang na ang unang pwesto sa listahan ng mga Diyos ay may pangalang parang tao. Pero nakikipagkumpetensya sa isang hayop. Medyo nakakainis. Kalooban ng listahan ng langit. Ngayon ay binago na ang unang pwesto sa listahan ng mga Diyos sa sinaunang dragon ng demonyo. Ang sinaunang demonyong dragon ay nag-aabot ng pagsubok. Ang unang pwesto sa listahan ng mga Diyos na halimaw ay naging sinaunang demonyong dragon. Nasaan na ang Ginoong Lin? Dapat talagang ganito. Sino ba talaga siya? Paano siya nakapagpabago ng ganitong nakakatakot na batas ng kalikasan? Pangatlong pwesto, bulkan ng Timog Hangganan. Soberano ng Kangming. Iyan ay ang Diyos na emperador. Hindi makapaniwala na pangatlo lang siya. Ang demonyong dragon ay nakapagpigil sa Diyos na emperador. Imposible, ako ang hari ng lahat ng ibon.
Paano ako magiging mas mababa sa demonyong dragon? Ang kalooban ng lider ay hindi dapat salungatin, ito ay batas ng langit. Unang pwesto sa listahan ng mga makapangyarihang sandata, Lin. Unang pwesto sa listahan ng mga makapangyarihang sandata, Lin. Unang pwesto sa daang pinakamalakas na Diyos na gamot, si Lin. Sino ba talaga si Lin na ito? Isang ganitong makapangyarihan ay isang karangalan na maging aso niya. Kaya wala ka ng pagkakataon. Ikaw, pinakamahina sa daang pinakamalakas. Si Lin Xuan at Lin Xuan. Talaga kang may kakayahan. Sa unang antas ng pagpapalakas ng katawan. Sa araw ng pagbawi ng kasal, nasa pinakababa kang listahan. Kahit na maging inutil, gusto mo pa ring maging pinakamasama. Parehong apelyido ng Lin. Kayang lampasan ang Emperatrice. Lampasan ang Demon Lord. Lampasan ang pinakamalakas sa buong kontinente. Iyong tao na ito ay isang malaking tao sa langit. At ikaw ang pinakawalang silbi, nasa unahan pa. Hindi ka pa karapat-dapat na mag-alok ng sinela sa taong iyon. Ayusin na lang natin na nasa unahan ka. Kasi libre naman. Anong sinasabi mo? Nasa mukha na ang listahan. Pwede ko pa bang ibalik sa kanya? Hindi mo ba naiintindihan ang sitwasyon? Pinapanood ka ng buong kontinente na tanga. Pinakamahina sa listahan. Simula ngayon, si Lin Xuan. Ang pinakakatawa-tawa sa buong Tianyuan continent. Totoo nga. Mas makabubuti pa rin na mag-withdraw ka sa kasal, mas matalino ka. Huwag ka nang magpanggap na baliw dito, bata. Pinakamataas na walang silbi. Kapag naglalakad ka sa daan, maging ang mga 3 taong gulang ay tuturo sa iyo at magsasabing walang silbi. Isang walang silbi na bagay ang naglakas loob na baliwalain. Halos tapos na ako, di ba? Anong halos tapos na? Alam mong wala ka ng ibang mapuntahan. Naghahanda ng manatili sa bahay ng Su. Nasa iyo na ang desisyon. Basta bukas, magpapadala ako ng tao para maglabas ng balita. Wala ka ng kaugnayan sa pamilya Su. Natapos na ang anunsyo ng top 100 martial arts ranking. Narito na ito. At ang mga patakaran ng kaligtasan ng langit ay ang mga sumusunod. Walang antas ng pagsasanay. Dalawang nakatali. Sama-sama sa pamumuhay, ang mga natanggal ay mananatili dito magpakailanman. Si Lin Qinghan, pang-10 sa listahan ng lakas. Ang ika-9 sa Burning Heaven Top 100, ang Demon Lord ng Western Region. Demon Lord, ika-9. Isang ranggo na lang ang kulang sa Empress. Talagang napakabuti ng aking kapalaran. Si Lin Xui, yung walang silbi, ay okay lang. Baka hindi pa makayanan ang unang round. Sayang din kung iiwanan. Anong ginagawa mo? Ibibigay ko sa'yo, hindi naman ako nakikipaglaban. Sayang din kung iiwanan. Sa mahahalagang sandali, pwede mo itong gamitin para iligtas ang buhay mo. 0 piraso ng pil. Ibig sabihin yon, 0 buhay na nakataya. Alam ko, kaya ibinibigay ko sa'yo. Nakatukoy ng host, binigyan si Lin Qinghan ng 0 piraso ng gathering kipil. Nakatrigger na ang 100 beses na pagbabalik. Saan mo nakuha yan? Basta't hindi ito ninakaw. Ginoo ng Demon Lord, ang munting handog na ito ay walang halaga. Kung kailangan mo, kunin mo na. It said, mukhang may alam ka. Huwag kang mag-alala, ang ginoo ng mga demonyo ay nandito sa espasyong ito. Ano mang bagay na makuha, ibibigay ko sa iyo mga prutas. Sa wakas, nandito na. Unang pagsubok. Ang mga hindi makakaligtas ay mananatili dito magpakailanman. Medyo mainitin ang ulo. Bughaw. Bilisan nyo, iligtas nyo ako. Mga hayop na hindi pa nagkakaroon ng talino, nagtatangkang hamakin ang Dragon Lord. Ang Demon Lord ay may pambihirang kapangyarihan. Walang kapantay sa buong mundo. Mga basura lamang ang mga ito. Huwag umasa na poprotektahan ko kayo mula sa mga nasa likod. Sobrang lakas niya.
Ang pagdakip sa kanya ang pinakatamang desisyon sa buhay ko. Si Lin Xuan ang walang silbi. Siguradong matatanggal na siya sa unang round. Kung ayaw mo sa akin, hindi ako magtatrabaho. Nakatrigger na ang 100 beses na pagbabalik. Basta hindi ito nakawin. Ginoo ng mga demonyo. Ihahatid ko na lang ang mga merienda na ito. Kailangan ko ba ang mga basurang ito? Siyempre, hindi ito bagay sa iyo, Ginoong Demon Lord. Patawad, ako'y nagkamali. Sige, dumating na naman. Hindi mo ba akong matutulungan? Hindi maganda ang laban ko. Huwag ka nang tumayo dyan at maglaro. Ang merienda ay mahahalagang bagay. Kainin mo na. Hindi ako nagugutom, huminga lang ng maayos. May laban pa tayo. Sa lugar na ito talaga. Kailan mo ako sasabihan? Sasabihin kung ano. Ang iyong pagganap ay hindi kailanman magiging walang silbi. Sa tamang panahon, malalaman mo rin. Ngayon, kahit anong sabihin mo, hindi mo pa rin ito paniwalaan. Kailan ang tamang panahon para sabihin ito? Sasabihin ko kapag dumating na ang tamang panahon. Wala nang gathering kipil. Kulang ang lakas. Lumalakas ang depensa ng mga halimaw. Malapit na akong sumuko. Saan ka nang galing? Hindi ko ito kinuhanan. Linawin mo na lang, kahit matapos mong gamitin, may natitira pa ako. Salamat. Takot na ako sa malaking demonyo, pero hindi ako natatakot. Mas maganda kung ganito. Bakit kailangang magpakamatay pa? Ayaw ko sanang makialam. Akala ko hindi ako ganito kalakas. Pumutok ang pader ng espasyo. Paano ito posible? Ang mga pumasok sa espasyo ng langit, dapat ay nawawala ang kanilang lakas, di ba? Sino ba talaga ang kumikilos? Ganitong lakas. Mukhang mas malakas pa kaysa sa Emperatrice at sa Demon Lord na pinagsama. Napakakatakot na kapangyarihan. Hindi ito si Fen Qian. Hindi rin ito si Ling Qinghan. Ang kapangyarihang ito ay mas purong-puro pa kaysa sa langit mismo. Napakakatakot ng Demon Lord. Kahit walang suporta mula sa kanyang kasanayan, kayang patahimikin ang mga halimaw. Mga walang kaalamang basura. Sa panahon ng aking kasagsagan, hindi ko magagawa. Yumayanig sa buong kalawakan ng daan ng langit. Ano ba talaga ang nakatago dito? Maaari bang gumuho ang kalawakan ng daan ng langit? Putang ina, hindi ito isang tao na naalisa ng cultivation. Na kayang magdulot ng ganitong ingay. Siguro ang nanguna ang kumilos. Yung misteryosong malakas na si Lin. Sino ka ba talaga? May katuturan itong bagay na ito. Na-activate na ang token ng antas. Maaari kang pumili na pumasok o maghintay ng resulta dito. Gusto kong pumasok. Sasama ka ba? May pagpipilian ba ako? Nandito na, naghihintay para sa pagsasara. Ayos lang, hindi magiging masama ang iyong gantimpala batay sa ranggo. Tara! Alam mo ba mula nang pumasok ka na kaya mong gawin ito? Hindi naman, pagpasok ko, nakita ko na medyo malinaw na. Bakit hindi ka agad kumilos? Tamad akong gumalaw. Maraming nakakaakit dito. Yung purong puti sa harap masyadong simple. Hindi ito iniwan ng halimaw. Ito ay dulot ng laban ng mga nag-aaral. Yesen, mga kalahating buwan na ang nakalipas. Makikita mo ba? Kung gaano katagal na ang nakalipas, hulaan mo. Ang katawan niya ay napakalinis. Walang kahit kaunting alikabok. Pinakamalalang basura sa listahan. Hindi pa rin natanggal. Mahal na Emperatrice. Kakaiba ang napili mong kasama .
Pinoprotektahan mo pa siya. Sige na, hindi na kita pagbibigyan ngayon. Diretso sa tuktok. Malinaw na ang kapalaran ay kailinsuan. Bakit siya nabubuhay pa? At nakakabit pa sa Emperatrice? Kapag hindi na kayang tiisin ng Emperatrice, tingnan natin kung ano ang gagawin mo. Nagsimula ang hamon sa depensa. May ganitong bahagi ang talaan ng langit. Ano ang hamon? Anong benepisyo kung manalo? Anong klaseng laro ang tinutukso ng langit? Maaaring ito ay tungkol sa kompetisyon para sa kapangyarihan sa ranggo. Ang dato ng mga salamangkero ay kumikilos. Siyempre, ikaw ang nasa unahan. Ayon sa patakaran, lahat ng pumasok sa espasyong ito ay otomatikong may karapatang maghamon sa ranggo. Walang limitasyon sa paraan, basta't makuha mo ang hamon sa unahan. Ang pinagmulan ng langit ay nagbigay ng sagradong biyaya. Ako ay kukunin ito. Ito ay pagkakataon ko, matanda na ako. Ang banal na armas ng langit. Ako ang magtatakda nito. Ang nangunguna lang ay akin. Kailangan manalo ang Panginoon ng digmaan. Sa loob ng espasyo na ito, ang top 10 sa listahan ng langit. Ikaw at ako lang. Basta natalo ka. Ang nangunguna ay siyempre ako. Ginoo ng Emperatrice. Mukhang kailangan muna nating maglaban. Ha ha. Natalo ka, Emperatrice. Ang kapalaran ng nangunguna ay sa akin na ngayon. Yung sinasabi mong nangunguna, mukhang hindi siya iyon. Anong ibig mong sabihin? Ang sinasabi niya ay hamunin ang nangunguna. Walang silbi ang hamunin siya. Ang nangunguna ay ako. Hahaha, isang pinakawalang silbi na nangunguna. Nagsasabi pa na siya ang unang sa listahan ng pinakamalakas. Ang nangungunang pangalan sa listahan ay Lin. Nagkataon, Lin din ang apelyido ko. Ikaw, isang basura na tinanggihan ko sa kasal, ay may lakas ng loob na makipagsabayan sa bantog na Lin. Ang batang babae sa likod ng demonyo ay napakahina. Kaya niyang itanggi ang kasal sa ganitong babae. Hindi nakapagtataka na siya ang nangunguna sa pinakamasamang listahan. Isang basura na nagkataong nakasandal sa kaparehong kasarian. Yanue, Lin Xuan. Ikaw na walang silbi na nanatili sa unang stage ng pagtuturo ng katawan ng 3 taon. Pag nakaharap mo ang Demon Lord, hindi ka pa rin magpapakumbaba. Mapagmataas na Lin Xuan, huwag kang magpakita ng kabastusan at walang hiya. Ako'y nakikialam. Sinasabi mong hindi siya karapat-dapat. Ako ang karapat-dapat. Pumikit ka na, kahit na ako'y nasugatan ng malubha. Kaya kitang pumatay gamit lang ang isang daliri. Ano ka ba? At nagmamaliit ka pa sa akin. Ginoo at ina, ipaglaban mo ako. Umalis ka dyan, babae. Anong sabi mo? Parang langgam ka lang. Kung hindi ka nakabond sa akin, ang makakita sa akin ay magiging karangalan mo sa buhay na ito. Ngayon na ang hamon sa ranggo ay nagtanggal ng pagkakabon. Muli ka pang lalapit sa akin. Ang laki ng iyong tapang. Hindi ganito. Paano mangyayari ito? Ngayon, umatras ka sa akin. Iwanan kita ng buo. Ang buo ay patay din. Pareho lang napatay. Bakit pa ako mabubuhay? Pakinggan mo muna ang sinasabi. Huwag kang mag-isip ng labis. Ginagawa ko lang ito para sa utang na loob sa mga nagbigay ng mga elixir. Ito ang itim na apoy ng demonyo. Kahit na sa panahon ng kasagsagan ng pagiging Emperatrice, sinundan siya ng apoy ng dilim. Tiyak na mamamatay siya. Ano ba ang lihim sa likod ng pangunahing reyna ng kasalanan? Bakit handang magbayad ng ganitong halaga ang Emperatrice? Kung mahuhuli natin ang batang ito, maaari bang mapapayag ang Emperatrice na magtrabaho para sa ating dinastya? Anong hinihintay mo pa? Umalis ka na ng mabilis. Dapat mong alam na hindi niya ako masasaktan. Sige na, wala na rin namang kwenta pang magtago pa. Magkahiwa-hiwalay na. Anong nangyari? Ito ba ay? Sino ba talaga siya? Isang taong inaakala mong walang kwenta na patuloy pa rin bang magpapatuloy? Tinatanggap ko na. Pinutol niya ang itim na apoy ng Weng Tian. Impossible, hindi ito possible. Siguradong may ibinigay sa kanya ang Emperatrice. Hindi, mali iyon. Hindi rin kayang tiisin ng Emperatrice ang itim na apoy ng Weng Tian. Kaya tiyak na nagkamali si Weng Tian. Tiyak na ganito nga, talagang ikaw ang nangunguna.
Nakasulat yan sa listahan. Wala akong magagawa. Nabiktima ka ng lahat ng nasa tuktok. Nagsimula na ang ikalawang yugto. Lahat ng nakapasa ay pumasok sa huling pagsubok. Mas maganda ito kaysa sa sira-sirang espasyo. Ito ay dugo na gamot. Maniwala ka man o hindi, papatayin kita. Hindi mo pa rin ako matatalo. Sige na, sige na. Kainin mo na ang gamot panggaling. Hindi ka nagtatanong sa akin. Naniniwala ako sa'yo. Sige na, totoo nga na pangkaraniwang gamot lang ito. Pag-activate ng verification ng may-ari ng bahay. Nagawa na ang scan. Nasa loob na ang pinuno ng alyansa. Matagumpay na na-verify ni Ling Xuan. Hindi makakabasa na nilalaman ng pamana ang hindi pinuno ng alyansa. Siguradong nagkamali ako. Hindi pa ako namatay noon. Swerte ko talaga. Siya ang pinuno ng Tiandao Alliance, kaya hindi na nakakagulat. Tapos na ang verification. Lahat ng pribilehiyo ay na-activate na. Nabanggit ko na mula pa noong simula. Kaya ano ba talaga ang ikinababahala ko? Salamat sa pagtulong na maibalik ang alaala ng leader. Ikinagagalak ko. Hindi ka kailanman nagpanik. Nga. Ngayon, abala ang isipan ko. Saan ka balak pumunta? Hindi ko pa alam. Tahimik ang hilagang dako. Walang istorbo. Ito ba ay paanyaya mo? Sige, ituturing kong paanyaya mo. Ano ka ba talaga? Isang taong tinanggihan mo. Yung mga tumulong ay ikaw. Tama ba, ikaw ang nagsabi niyan? Hindi ka pa nga karapat-dapat na magdala ng sapatos niya. Kaya hindi na kailangang malaman pa. Kung sino talaga ang tinanggihan ko ng kasal. Haha. Ang ban sa Mount Ming ay personal na ginawa ng Grandmaster ng Cold Palace. Sa loob ng maraming taon, isang tao lang ang kinikilala niya. Sino? Ikaw. Sino ang nag-ukit ng pagong? Ikalawang prinsesa ng malamig na palasyo rin siya. Guro ko. Sino ang hinihintay mo? Ginamit ng guro ko ang huling 3,000 taon ng kanyang buhay upang ipinatong ang piraso na ito sa kanyang katawan. Hindi hayaang lumabas ang kanyang hininga. Ilang taon na ang lumipas. Mula nang matapos ang selyo hanggang sa maubos ang buhay, 9,700 taon. Prinsipe ng Dragon Palace ng Silangang Dagat. Nung pumasok ka sa pintuan ng bundok, nasa labas siya na sumisigaw ng isang mahina at walang silbi. Karapat-dapat bang hintayin ang prinsipe na ito? Na nakatayo sa pintuan ng bundok at nagwawasiwas ng kamao. Naka-freeze ako ng kalahating oras, ayaw kong lumabas. Paglabas ko, ikaw ang unang papatayin ko. Liksuan, ikaw ang pinakawalang kwentang nangunguna. Hindi ka naman kundi nakakuha ng pabor mula sa tadhana. Akala mo ba talaga ay isa kang leader? Hindi ka kinikilala ng 10,000 demonyo ng Wanya Valley bilang leader. Hindi ko naman kailangan. Mayroon bang may ibang opinyon? Magsalita ka na, pagod na ako. 72 angka ng Tianjiansong sa Hilagang Kalahatian.
Dakilang dinastyang Yuan. Hayaan mong utusan ng leader. 起来， Masama ang tingin kapag madugo. Kapatid, 2 pangalan lang sa listahan. Maglaban tayo. Iba ang ekspresyon mo ngayon kumpara kanina sa labas ng pinto ng bundok. Anong pagkakaiba? Kaninang tinitingnan mo ay isang grupo ng mga taong hindi mo kilala. Ngayon, tinitingnan mo ay isang tao. Nakilala mo. Sa isang piraso ng alaala, may isang lalaki na kamukha ko. Tawag niya sa akin ay Bunso. Walang tala tungkol sa taong ito sa mga lumang aklat ng hanguang. Kung meron kang kuya, 如果你有哥哥， dapat namatay na siya noong 1,000 taon na ang nakalipas. Hindi siya namatay, nakatali pa rin ang selyo. Yung nakatali pa ay buhay pa rin. Ano ang plano mo? Pupunta sa pagsabog ng digmaan sa 2 piraso doon. Sabi ni Fenchen na pinatibay ng master niya ang selyo gamit ang buhay niya. Nagdududa ka ba na may higit pang alaala tungkol sa kanya sa 2 piraso? Sigurado na nandyan ka pa rin kahit ganun. Dahil naghihintay siya sa akin. Kung may kaugnayan si Tianmozu kay kuya, ako mismo ang nagpasok sa kanya. Aalis tayo bukang Liwayway. Isama si Fenshan. Esat. Muling humingi si Muyuan Fenshan na makipagkita sa pinuno. Pumasok ka. Sinabi ng lider kahapon na pupunta siya sa madilim na hukay para kunin ang 2 piraso. May isang bagay akong kailangang linawin bago tayo umalis. Ang ipinagbabawal na lugar sa ilalim ng madilim na hukay ay pinagtibay ng aking guro. Ang selyong iyon ay hindi lamang nakakandado sa piraso, kundi pati na rin sa isang bahagi ng aking alaala. Aling alaala, sinabi ng aking guro bago siya namatay, na ang aking alaala ay naalis na ng tao 15 taon na ang nakalipas. Ang naalis na bahagi ay nakatago sa lugar ng masamang kalikasan. Alam mo ba ang tungkol dito? Hindi ko alam pero sinabi ng guro na kung may makakapagbukas ng selyong iyon, ang taong iyon ang hinahanap ko. Nag-aalinlangan ka ba na ako iyon? Hindi ako nagtataas ng kamay. Sabi ng master, yung taong yun kumakain ng espiritu na prutas pero hindi naglalabas ng buto. Hindi nagsasabi ng higit sa 10 salita. Pag nakita ko siya, malalaman ko na. Ngayon ay alam mo na. Panginoon ng tulong. Tanong ko lang po. Noong araw, kaibigan o kaaway ako? Hindi ko maalala. Ano ang ibig sabihin ng hindi ko maalala? Literal na kahulugan. Binura ko na rin ang aking alaala. Kaya hindi rin alam ng pinuno kung ano ang nakatago sa sagradong lugar. Hindi alam pero kahit ano pa man ang nakatago, anong piraso man iyon. Ibabalik ko ang iyong alaala pati na rin ang aking. Handa akong maglakad sa harap mo. Umalis na. Ang 18 antas ng Demon Abyss ay nakatago sa pinakababa. Tanging ang dugo ng guro ang makakapagbukas ng daan. Kahit na ako ay kanyang disipulo. Kung ang aking kakayahan ay hindi umabot sa panahon ng pagsubok, bumababa ako ay mamamatay. Anong antas ng kakayahan ng iyong guro? Huling yugto ng pagsubok. Wala siyang kahit kalahati ng kanyang kakayahan. Kapag nakatagpo siya ng mga pagbabawal, siya ay mapapaso at magiging abo. Mambabansag, kilala ko ang pagbabawal ng iyong master. Kahit ang mga halimaw na ito ay hindi naninikluhod sa akin. Naninikluhod sila sa bandang marka sa kanyang pulso. Tama ang sinabi ng master ko. Totoo nga siya. Ang disipulo ni master, si Fenshan, ay bumalik na kasama ang mga tao. Anong sinabi ng iyong master? Sabi ng master, kapag bumukas ang mata sa pinto, maaalis ang sumpa. Sinubukan ko na 3 beses. Bawat beses ay tinulak pabalik ng reaksyon. Halos mamatay na ako sa harap ng pinto, umalis ka na. Pinanatili ko ang piraso na ito para sa'yo. Nang 9,000 taon, ngayon ka lang bumisita. Hindi na ako narito. Huwag kang matayo, huwag kang umiiyak. Dalhin mo na ang mga piraso. Pahiran mo ang mga mata mo at magising. Malinaw mong makita kung sino ka. Mula sa guro, narito ang kanyang disipulo. Huli na ang pagdating ko, disipulo. Ako ang kalaban mo. Umalis ka, ito ay tungkol sa akin at sa kanya. Kahit na si King Han ay nag-imbak ng espada, ito ang kanyang kasalukuyang lakas. Ang pag-imbak ng espada na ito ay tinatawag na demonyong espiritu. Noong panahon na iyon, ikaw ang humarang sa espada na ito. At pagkatapos ay ginamit mo ang iyong kaliwang kamay upang basagin ang aking kahon ng demonyo. Ngayon, gusto kong makita.
Kung kaya mo pa bang humarang kahit wala ka ng alaala, subukan mo. Imposible, malinaw na wala ka ng alaala. Paano posible na may alaala pa? Wala na ang pakiramdam pero nandyan pa. Gumawa ka na. Patayin mo ako tulad ng ginawa mo 1,000 taon na ang nakalipas. Sa totoo lang, pinatay mo na ako 1 beses. Bakit hindi mo ulitin? Pinatay kita noon dahil nasa panig ka ng kapatid kong lalaki. Ngayon, nasa panig mo ako. Bakit mo ako papatayin? Noong pinatay mo ako noon, bakit hindi mo sinabi sa akin ang mga ito? Masyado kang mabilis bumunot ng espada. Wala akong pagkakataong makapagsalita. Ngayon, sa pagkakataong ito, kahit hindi ka bumunot ng espada, hindi ako matatalo. Inutusan ka ng guro ko na dalhin ang mga piraso. Tingnan mong mabuti kung sino ka. Ako ang iyong mga mata. 10,000 taon na ang nakalipas, pinagtanggol ko ang iyong kapatid sa espada. 10,000 taon mula ngayon, ako ang magtatanggol sa iyo. Bakit mo pa ako pinagtataga? Nakita kong hindi ko kayang lampasan ang balakid sa aking puso. Nanalo ka, pero pagsisisihan mo ito. Tumayo ka. May isa pang tanong ang iyong lingkod. Sinabi sa huling salita ng aking guro na ang selyong ito ay pinatibay ng 3 magkakaibang lakas. Ang aking guro ay isa lamang sa mga ito. Mayroon pang aking kapatid at ako. Ang selyo na aking itinakda, ako ang magbubukas nito. Ang 4 piraso ay nasa hilagang disyerto ng Dragon City. Ang 4 na piraso ay nasa bawal na lupa ng Tianjiansek. Ang 5 ay nasa ilalim ng bahay ng Su. Naalala mo na lahat. Nag-iwan ako ng marka para sa sarili ko. Ang bawat piraso ng sirang bahagi ay pareho ang pagkakaayos ng selyo. Lahat ay may 3 panig na lakas. Lahat ay may patay na buto na nagbabantay sa pinto. Kaya bawat piraso ay may isang patay na buto sa tabi nito. Alaynan. Yung sinabi sa North Wilderness ay ang matandang ninuno ng Yaolong clan. Sino ang unang punong guro ng Tianjianzong? Kapatid ko. Makikita ng mga disipulo ng guro ang katotohanan. Ang 7 disipulo ng Beihuang ay bumabati sa pinuno. Handa na ang lahi ng dragon. Nasa libingan ng mga ninuno ng lahi ng dragon ang piraso. Maaari itong kunin anumang oras. Ang lahi ng dragon ay isang pinagbabawal na lugar para sa mga dragon. Tanging ang may dugo ng lahi ng dragon ang makakapasok. Kung ibang tao ang pumasok, aawatin ng kaluluwa ng dragon sa loob ng libingan. Ibig mong sabihin, hindi makakapasok ang leader. Hindi makakapasok ang leader. Kailangan lang ng tulong ng kanyang mga tauhan gamit ang dugo ng dragon. Ang ibig sabihin ng mga tauhan ay sasamahan nila ang leader sa pagpasok. Nandyan lang si Ginoong Fenshan at ang Emperatrice sa labas. Sandali lang, babalik agad ang aking kasama at ang leader. Ano pang mayroon sa libingan maliban sa mga piraso? Wala, kundi ilang mga buto ng mga ninuno. Nagsisinungaling ka. Nagtatawa ang Emperatrice. Aking pinagsasabi, hindi ako mangangahas na magsinungaling sa harap ng leader. Ang aking katapatan sa leader ay maaaring patunayan ng araw at buwan. Pumasok na. Nandyan ang piraso ng leader. Gamitin ko ang lakas ng aking dugo para buksan ang dragon na hinina. Kunin mo ang piraso at aalis na tayo. At pagkatapos, ano? Ginawa mo ang lahat ng ito para lokohin akong pumasok dito. Para lang tulungan akong kunin ang piraso. Sa labas ng pintuan ng Han Palace. Nang nakaluhod ka, nanginginig ang buntot mo ng 3 beses. Kanina sa labas, nanginginig ulit ito ng 2 beses. Mas malakas ang panginginig sa bawat pagkakataon. Bakit ka pa pumasok kasama ko? Wala akong gana na ipakita ang totoo mong sarili. Nakasulat sa unang pahina ng sinaunang aklat ng Dragon Clan ang dugo ng pinuno ng langit. Na kayang gawing tunay na dragon ang mga demonyong dragon. Naghintay ang lahi ng mga demonyong dragon sa loob ng 9,700 taon. Sa wakas, dumating ka na. Ano ba itong mga ito? Ano ang tawag dito? Sa 13 na estatwa na ito, nakatago ang mga kaluluwa ng 13 na ninuno ng dragon. Bawat isa ay nasa yugto ng pagtawid ng tribulation noong buhay pa. Kaya nila. Sa pamamagitan lang ng alon ng enerhiya, naitaboy niya ang 8 na ninuno ng dragon. Noong tinamaan niya ako, hindi niya na kailangang gamitin ito. Dahan-dahan mong panoorin.
Si Lolo 13 ang pinaka hindi ko maipagmamalaki na apo. 11 walang kwentang tao at 2 hangal pa, hindi na nga karapat dapat na banggitin. Ngunit ako ay ang unang henerasyon ng mga halimaw na dragon sa Northern Wilderness, si Long Yuan. Sa buong buhay ko, nakapatay na ako ng 3 tao na nasa tuktok ng Tribulation Crossing. Kaya mong pilitin akong personal na makipaglaban. At ito ay isang patunay na tapos na ang iyong kakayahan. Mapagmataas na bata. Akala mo ba na kaya kang ikumpara sa mga walang kwentang iyon? Noong panahon ko, noong ako'y nasa yugto ng pagsubok, ngayon ay natira na lang ang isang piraso ng kaluluwa. Ang lakas na natirang kaluluwa ay hindi umabot sa 3 bahagi ng aking katawan. Ang 3 bahagi mo ay halos kapantay ng 12 na iyon kanina. Sama-sama kayong 13. Para sa akin, parang nag-fingersnap lang. Ako'y naglakbay sa kontinente ng 3,000 taon. Ngayon, kahit na ako'y mawalan ng kaluluwa, kailangan mong malaman kung ano ang tunay na lakas. Hindi ako kikilos. Anong sinabi mo? Hindi ka ba galit? Bibigay ako sa iyo ng pagkakataon. Hindi ako kikilos. Walang kailangan sa kapangyarihan ng langit. Nandito lang ako. Gamitin ang paraan ng inyong dragon upang makipaglaban sa akin. Binabastos mo ang matanda. Hindi ito bastos. Kasi kanina ay nakapalo ako ng 1-0 beses. Medyo sumasakit ang braso ko. At sumuko na ako sa laban. Lolo, paano mo matatanggap ang pagkatalo? Hindi siya kahit naglabas ng kamay. Tumahimik ka, sinabi niya kanina. Gamit ang paraan ng dragon. Alam mo ba kung ano ang ibig sabihin nito? Ibig sabihin ay gusto niyang gamitin ang kapangyarihan ng dragon para pigilin ako. Isang tao ang gumagamit ng kapangyarihan ng dragon laban sa isang orihinal na halimaw na dragon. Ano sa tingin mo? May amoy ng dragon sa iyo. Iyan ay dugo ng lahi ng dragon na mas sinauna kaysa sa akin. Pumasok ka ba sa sinaunang libingan ng dragon? Hindi ko maalala. Siguro, pero hindi ko talaga maalala. Mga bagay na nangyari 1,000 taon na ang nakalipas, hindi mo na talaga maalala. Ang mga piraso ay iningatan ng lahi ng dragon para sa iyo. Ngayon, ibinabalik na sa iyo ang kabuuan. Kasama ang interes. Ye are the way. Nakalok ang iyong alaala. Ang paraan ng paglock ng alaala ay katulad ng paglock ng mga piraso. Alam ko na sarili kong nilock ito. Ang saya, sobrang saya. Naglock ka sa sarili mo. Siguradong may malaking utang ka sa sarili mo. Kinilala siya ng North Wilderness Dragon Clan bilang kanilang pinuno. Ito ang iniwang ng ating mga ninuno. Ayaw makinig ng tatay ko sa akin. Ang langit ay may listahan. Sa isang iglap, pinipigil. Mas matalino ka kaysa sa tatay mo. Alam mo kung ano ang dapat gawin. Ang 72 na tribo sa North Wilderness ay naghandog ng kanilang simbolo. Simula ngayong araw, ang lahi ng dragon sa Hilagang Disyerto ay sumusunod sa utos ng pinuno. Ayon sa sinabi ng mga ninuno, hindi nakinig ang aking ama sa kanyang mga salita. At siya ay pinigilan ng langit. Mas matalino ako kaysa sa kanya. Ano ang magagawa nito? Ang tatak na ito ay makakapag-utos sa lahat ng dugo ng lahi ng dragon sa Hilagang Disyerto. Kabilang ang mga lahi ng demonyong dragon, yelo at apoy. Kabuang 17 na demonyong dragon na nasa yugto ng pagtawid ng tribulation. 83 na dragon na nasa yugto ng pag-isa. Babalikan ko kayo para palitan ang bagong pinuno. Anong palitan? Ikaw na. Ang alalay ko dati ay nagtanim ng patibong para sa leader ng tulong. Hindi pinapatay ang leader ng tulong. Kung papatayin ka, sino ang mag-aalaga sa hilagang digmaan para sa akin? Ikaw mismo ang nagsabi. Mas matalino ka kaysa sa iyong ama. Patunayan mo sa akin. Nabuhay ang alagad ng Panginoon ng 3,000 taon. Ito na ang pangalawang beses na sinasabi sa iyo na mas matalino ka kaysa sa iyong ama. Ang una ay ang kaluluwa ng ating ninuno. Ang pangalawa ay ikaw. Ayos na, nakuha na ang piraso. Susunod na destinasyon ay ang Chanceward Set. May mga piling tao mula sa biho ang nakasama ang aking tauhan. Yung matandang fox ng Tianjenzong ay mas tuso pa kaysa sa akin. Pumunta ang leader mag-isa. Hindi ako kampante. Hindi siya nag-iisa. Hahaha. May 2 pangalan lang sa listahan ng kapatid. Maglaban tayo. Sino ang nanalo, siya ang magiging leader. Yung talo, mag-inom tayo, ayos ba, hindi na mag-away. Bakit natakot ka na? Natakot akong matalo si kuya. Hindi ako natakot na matalo. Ang takot ko, hindi ko mapigilan. Kapag hindi mo mapigilan, hindi mo mapigilan talaga. Haha, kahit anong mangyari, ang listahan na ito ay bulag na talaga. Kung kailangan talagang pumili sa atin dalawa, sa tingin ko, dapat niyang kunin tayong dalawa. Walang pangalawang lider sa daan ng langit. Kung ganoon, maglaro tayo ng seryoso.
Huwag kang magbigay ng pabor sa kapatid ko. Sinasara ko na rin ang sarili ko. Hanggang sa makalimutan nating lahat. Magsimula tayong muli mula sa simula. Sa susunod na laban, ikaw ang mananalo. May expression ka sa mukha mo kanina. Anong expression? Umiyak ka. Sige na. Punta tayo sa Tianjin Sect. Gaano nakatagal ang tulay na ito? 3,000 taon na mula nang itayo ang Tianjin Sect. Parang hindi matibay tingnan. Ang bakal na kadena ay gawa sa bakal mula sa labas ng langit. Kung kaya nitong tiisin ang buong lakas ng isang atake sa panahon ng pagsubok, makakaligtas tayo. Na! Ang mga tao ng Tianzhenzong ay hindi lamang mula sa Tianzhenzong. Si Ling Xuantian ay nasa tuktok ng Golden List ng daang pinakamagaling. Ang kanyang lakas ay umaabot sa langit at lupa. Ngunit ano ang ginawa mo 1,000 taon na ang nakalipas? Naaalala mo pa ba? Hindi ko matandaan, Hindi ko matandaan. Sige, tutulungan kitang magtanda. Sa lihim na scroll ng mga ipinagbabawal na teknik na iniwan ng unang punong guro ng Tianjin Sect, nakasulat ang buong katotohanan ng digmaan ng mga demonyo 1,000 taon na ang nakalipas. Ang digmaan ay hindi tungkol sa pagsalakay ng mga demonyo. Ito ay isang digmaan sa loob ng samahan. Ang punong demonyo ay ang iyong nakababatang kapatid na si Lin Yuan na siyang nagtatakip sa kanya. Pinatay din ang lahat ng tumulong sa kanya. 30 milyong tao ang namatay sa kontinente. Ang dahilan ay ang labanan ng mga kapatid para sa trono. Kaya't ngayon, ang 17 na sekta ay nagkaisa upang ipagtanggol ang katarungan. Hindi para agawin ang iyong posisyon bilang leader. Hindi para kunin ang iyong pinagmula ng daang celestial. Kundi upang ipagbayad mo ang iyong mga utang sa dugo. Gamit ko na ang Zushan Formation 1,000 taon na ang nakalipas. Naitigil ang iyong lakas sa pagsasanay ng 30%. Hindi na kailangang ipaliwanag pa iyon. Kaya mong sirain, kaya mong bumasag. Pero hindi pa gumagaling ang sugat mo. Paano mo nalalaman? Kapag hawak mo ang espada sa kanan, nanginginig ang kaliwang kamay mo. Noon hindi ko alam iyon. Hindi ko hahayaang maantala ka. Hindi ko sinabing ikaw ang nagpapabagal. Sinasabi ko lang na huwag kang magpumilit kahit nasaktan ka na. May pakialam ka ba? May pakialam. Kung ganon, hindi na ako makakasama. Ako na ang gagawa. Biglang sumabog ang bibig. Biglang sumugod sa paligid. Pagbabago sa madilim na sentro. Hey! Ang mga simbolo na iniwan ng Grandmaster ng Haring Palasyo, hindi pa nababasag sa loob ng milyong taon. Ngayon din ay hindi mababasag. Sapat na. Hindi pa rin sapat. Hindi na magagamit ang iyong kaliwang braso. At ang kanang kamay. Huwag nang bilangin. Sapat na. Tapos mo na. Huwag magpanik, nasira lang ang dalawang espada. Nandito pa rin ang formation plate. Lahat, makinig. Sunugin ang espiritual na lakas. I activate ang ikatlong antas ng Immortal Slaying Formation, Annihilation. Lihim na pagwasak ng aray ng pagkawasa. Pinakamalakas na pamatay na teknik. Pagbubuga ng aray. Lahat ng pumasok sa aray. Kasama ang mga kasabay na nag-activate, papasabugin hanggang sa maging abo. Sama-samang masusunog. Su Yuanzhao, hindi mo sinabi ng beforehand na gagamitin mo ang lihim na pagwasak. Isang sulyap lang niya ay pwedeng sirain ang Zoxian Sword. Hindi ka ba maghihintay na mamatay siya ng paisa-isa? Huwag mag-urong sulong ang lahat. Ngayon, pwedeng mamatay siya o tayo ang mamatay. Kung ganon, kayo ang mamatay.
Nainis ka. Bakit? Dahil nagplano ako na papatayin ka. O dahil nasaktan ko ang emperatrice. Nung sinaktan mo siya, sinabi mong una mong tatamaan yung pinakamahina. Kaya hindi siya ang pinakamahina. Siya ang emperatrice ng malamig na hilaga. Ikalawa sa listahan ng lakas. Sa panahon ng kanyang kasagsagan, hindi mo kayang hawakan kahit isang daliri niya. Ginamit mong pagkakataon na nasugatan siya para manakit. At sinasabi mong ikaw ay nakikipaglaban sa pinakamahina. Hindi ka ba nahihiya? Sa panahon ng iyong kasagsagan, hindi makalampas si Brent Esai ng 3 suntok sa ilalim ng iyong kamay. Pero mas gugustuhin mong nakatayo sa tabi at panoorin siyang ipagtanggol ako sa iyong espada. Kaysa makipaglaban ng harapan sa kanya. Hindi ka natatakot sa kanya. Gusto mong patayin siya. Dahil alam mong kapag namatay siya, hindi ako magiging masaya. Nakikita mo pa nga ito. Hindi ako maraming salita, hindi ito pawang kabubuhan. Nawasak na ang hanay. Nawasak na. Gaano karaming lakas ang ginamit mo? Isang sipa. Sobra ba o hindi? Kumain ako ng yuandan. Saan mo nakuha yon? Nakita ko sa drawer ng silid sa Han Palace. Naglagay ka ng 3. Kumuha ako ng 1. Para iyon sa akin. Kailangan mo ito ngayon. Hindi ako nasaktan. Yung kaliwang braso mo ang nabali. Yung dibdib mo ang tinamaan. Ikaw ang nakaluhod at tumayo pagkatapos ng matagal. Hindi ako. Pwede ang yelo para tumigil ang dugo. Hindi ito lalala sa loob ng 3 oras. Pagkatapos ng 3 oras, ano na? Sapat na, sapat na. Pagkatapos mong kunin ang ika-4 na piraso, ano ang gagawin mo? Pumunta ka sa supamilya para kunin ang ika-5 piraso. Sa lugar ng paglibing ng unang pinuno, kung saan siya nagpasya na mamatay. Nasaan ang ika-4 na piraso? Nasa labi ng nakaraang Panginoon ang piraso. Selyado. Kailangan ng pagkakasunduan ng mga Panginoon ng Tianjin sect para maalis ang selyo. 7 henerasyon. Ako ay nasa ika-7 henerasyon. Mga mungkahi ng mga Panginoon mula sa unang 6 na henerasyon. Nakaukit sa mga pader ng kamatayan. Kasama ang akin. Kapag nakumpleto na ang 7 selyo, mabubuksan na. Kaya ikaw ang pupunta, hindi mo ako papatayin. Sino ang papatay sa iyo kung ako ang pumatay? Sino ang pipiliin ko para magdagdag ng ika-7 selyo? Lugar ng mga espada. Nakapasok na ako 3 beses. Unang pumasok ang kahalili sa leader. Pangalawang pagkakataon noong nagising ka. Pumasok ako para tingnan kung may paggalaw sa selyo. Pangatlong pagkakataon ay kagabi. Nakaluhod ako sa harap ng labi ng unang leader. Tinanong ko siya kung dumating ang araw na ang taong pumatay sa aking kapatid at kumuha ng trono ay personal na kukuha ng piraso. Dapat ko bang ibigay? Ngunit sa pader ng bato, ang mungkahi ng ika-6 na leader ay sabay na lumiwanag. Akala ko iyon ay hindi magandang kahulugan. Ngayon ko lang nalalaman na iyon ay naghihintay siya na dumating. Noong panahon ng unang punong lider, kusang loob siyang nagbantay sa mga piraso para sa iyo. Matapos ang digmaan ng mga demonyo, binigyan mo siya ng 2 pagpipilian. Una, bantayan ang mga piraso sa loob ng 5,000 taon. Ikaw ang pangalawang tumanggi sa iyo. Pinili niya ang una. Kaya kahapon nakita mo ang iba. Paano mo nalaman? Sabi mo na ang lihim na aklat ng mga sagradong lugar ay tanging ang mga nakaraang pinuno lang ang nakakakita. Sa mga nakasulat sa lihim na aklat, yung huling pahayag ng unang pinuno na nakaukit sa pader ng bato. Tanging ang mga nakaraang pinuno lang ang nakakakita. Ano ang isinulat? 3 salita. Sinasaktan kita. Ginoo, handa akong bantayan ang piraso sa loob ng 5,000 taon. Pinatay mo ang iyong kapatid. Ngunit nailigtas mo ang 30 milyong tao. Yung mga naninira sa iyo na pumatay ng kapatid para sa trono. Hindi nila alam. Ang kapatid mo ay naimpluwensyahan na ng pinagmulan ng mga demonyo sa kanyang isipan. Kung hindi ka kikilos, siyang mismo ang magpapaslang sa buong kontinente. Hindi mo ako kinamumuhian. Hindi mo kinamumuhian ang kapatid mo. At hindi mo rin ako kinamumuhian. Sa huling sandali, nagising siya ng saglit. Hindi mo ito nakita. Nakita ko na. Sinasadya niyang sinaktan ang aking espada. Sa sandaling nagising, pumili siyang mamatay. Ano ang nakita mo? Ang inyong unang punong guro. Ang tono ng kanyang pagsasalita ay katulad mo. Saan siya katulad? Lahat ay gustong ilagay ang mga mahahalagang bagay sa huling pangungusap. Kaya alam mo na ang kanyang sinabi na hindi siya galit. Alam mo na. Kaya galit ka ba sa akin? Nagtayo ako ng Zeus na hanay.
Pinutol ko ang isang braso ng Emperatrice. Bakit hindi galit? Dahil ikaw ay inapo ni Xuantian. Si Xuantian ay nagbantay sa piraso ng 5,000 taon. Ikaw ay nagbantay ng 700 taon. Ang kabuang oras ng pagbabantay ng inyong pamilya Xuay. Mas mahaba pa kaysa sa panahon ng pagkakaselyo ng aking kapatid. Wala akong utang sa iyo. Ngunit ang inyong pamilya Xuay walang utang sa akin. Anong mga huling salita ni Xuantian? Hindi ito tungkol sa pagkapuot sa iyo. 6 na salita. Ano pa ang 6 na salita? Sabihin mo sa kanya. Sabihin mo sa sino, sabihin mo na ang huling mensahe ni Xuantian ay 6 na salita. Sabihin mo sa kanya na hindi ka galit. Hayaan mong sabihin mo sa iyong mga inapo. Hayaan mong ipasa ng iyong mga inapo sa akin. Nakikita mo lamang ang 3 salitang hindi kita galit. Akala mo yun ang sinabi ng iyong mga ninuno sa'yo. Kaya nabasa mo sa lihim na aklat, na pinatay ko ang aking kapatid para agawin ang trono. Akala mo ba na pinilit ako ng aking mga ninuno? Hindi pwedeng pakinggan ang kanilang huling salita. Bakit hindi mo nalang nilinaw agad? Pinanatili ko ang aking alaala. Tanungin mo ako. Hindi ko rin matandaan. Katatapos mo lang sabihin sa harap ko na nag-aalala ka sa aking sugat, di. Dati, hindi ka ganyan magsalita. Dati, hindi ko matandaan. Ngayon, naaalala ko na. Isang bahagi, anong bahagi? Pinagtanggol mo ako sa saksak. Hindi ito ang unang pagkakataon. 10,000 taon na ang nakalipas, nakaharap ka na ng isang beses. Matapos iyon, sinabi mo sa akin ang parehong mga salita. Huwag mag-isip ng labis, ang emperador ay gumagawa lamang ng kabutihan. Noong panahong iyon, ang iyong kabutihan ay nagbayad ng iyong buhay. Halos naaalala mo na ito. Kaunti lang ang naaalala. Sapat na. Hindi mo tao. Sinabi ko sa kanila na huwag pumunta. Hindi sila nakinig. Nakinig sila. Hindi mo alam kung kanino ka nakikinig. Makinig ka sa akin. Natatakot sila na kung mamatay ako, wala nang papalit sa kanila. Mali ba ang takot nila sa demonyo? Kung mali sila, hindi ako mamamatay. Ah! Pagsalubong sa ating leader. Pagsalubong sa ating leader. Lahat bumangon na. Susunod na destinasyon, Shangyang City, sa bodega ng pamilya Su. Ay. Ang presyon dito ay higit pa sa 10 beses ng kanina. Ang presyon ng nalalabing kaluluwa ng ninuno ng Dragon Clan. Kung ikukumpara dito, parang kinikiliti lang. Ang presensya ng punong demonyo ay eksaktong katulad ng araw na winasak ang mahiwagang kahon sa aking alaala. Pumasok ang ating leader mag-isa. Mahal na Emperatrice, gaano na siya katagal sa loob? Isang insenso, wala pang balita. Mahal na Emperatrice, iyon ay punong demonyo. Noong 1,000 taon, ang ating leader ay naglaan ng napakalaking lakas para ipinatong siya. Sinabi niya ito sa unang pagkakataon, huwag sumama. Nasa espasyo ng langit. Sumama ako at pitrotektahan siya. Nabasag ng 2 espada ang isang braso. Ngayon, sinabi niyang ito ay sarili kong bagay. Ibig sabihin, ayaw niyang masaktan ako muli. Kaya hindi ka pupunta. Kung hindi, nag-aalala siya na masaktan ako. Hindi ko siya pwedeng pabayaan na madistract. Tama ang sinabi ng Emperatrice. Dito na lang tayo maghintay. Sa lakas ng Panginoon ng Ranggo. Kahit gaano pa kalakas ang Panginoon ng demonyo sa langit. Anong sabi mo ulit? Ah, ikaw. Hindi mo pa nga kayan hawakan ang iyong espada. Natututo ka pang makipaglaban. Ikaw ang Panginoon ng mga demonyo.
Nakita ko ang mukha mo sa aking alaala. Ganito ang itsura mo bago mo basagin ang aking demonso. Anong itsura? Ganito, ngayon. Parang tinitingnan ang isang pusa na galit. Mas mataba ka kaysa sa alaala mo. Noong mga panahong iyon, pinagtanggol mo si Ling Xuan mula sa 37 na saksak. Nang pinagsama ko ang mga piraso mo, nagmura ka pa sa akin. Ano ang sinabi ko? Sinabi mong kahit na maging multo ako, hindi mo ako pakakawalan. Ngunit hindi ka naging multo. Bumangon ka muli sa pamamagitan ng kapatid ko. Ako ang demonyong dragon ng Bihuang. Kasalukuyang pinuno ng angkan. Ang ama ko ay nakipaglaban sa iyo noon. Ang ama mo ay ang matandang itim na dragon ng Bihuang. Na tinamaan ko ng 3 sipa. Ang nabali ay ang kaliwang paa niya. Umuwi siya at nagtagong 500 taon, hindi siya naglakas loob na kumilos. Kasing hitsura mo siya. Pero mas maikli lang ang paa mo sa kanya. Talagang nabali ang kaliwang paa ng ama ko. Bago siya mamatay, binanggit niya pa ito. Sabi niya, yung taong pumatay sa kanya ay nakasuot ng simpleng damit. Wala pang suot na sapatos. Kaya nga, nagkakatugma na ito. Ikapitong huling leader ng Tianjin sect. Unang tagapamahala, Su Yuanzhao. Sixu Wenchen ang aking ninuno. Sixu Wenchen. Ang nagbabantay sa mga piraso ay ang ninuno na nagbabantay sa piraso para sa pinuno. Sa loob ng 5,000 taon, hindi lang niya binabantayan ang piraso. Pinapalibutan siya ng langit na demonyo sa loob ng 3 araw at gabi. Hindi na siya makakatayo pa. Pero nakaturo pa rin ang espada niya sa langit na demonyo. Gamit ang espada ng ating ninuno, tinusok niya ako ng isang saksak. Noon, nasa ilalim pa ako ng kontrol ng pinagmula ng langit na demonyo. Sapat na ang kalahating hininga. Sinalak ako ng kapatid ko. Mabuti ang iyong ninuno. Yung asul na bakal na espada ng mga ninuno. May nakaukit na tanong sa hawakan. Ako ang ikapitong sali ng kanyang lahi. Kaya't ikaw ay mabuti. Huwag mong ikahiya siya. Hindi mawawala. Natapos na ang kwentuhan. Ilang insenso ang natira? Hindi umabot sa 1/4 na insenso. Sapat ba ang 1/4 na insenso para makipaglaban? Sapat. Xuan. Pinaakyat mo ang anak ko sa ilalim ng lupa ng 10 talampakan. Putulin ang 3 linya ng kanyang dragon tendon. Ngayon, ang 300,000 navy ng Dragon Palace sa East Sea ay sumasalakay. Sasalakayin ka sa Qinyang City. Maghiganti para sa aking anak. Siya lang. Pinagbintangan mo ang kanyang anak, pinagbintangan mo. Nasa labas ng pinto ng bundok ang anak niya, nanlait sa akin. Sabi, isang mahina at inutil na walang kwenta ay karapat-dapat pang hintayin siya. Ayos lang na magpakuha ng litrato. Hahaha, parang hindi niyo ako kapatid. Ling Xuan, kung hindi mo ako bibigyan ng paliwanag ngayon, papatayin ko ang 300,000 mamamayan ng Qinyang City. Akin na to. 1,000 taon na akong hindi nakipaglaban. Sapat na ba ang 3 galaw? Hai Kihe, sobra na ang 3 galaw. Yung isang extra na paraan, meron pa akong isa. Itatabi ko iyan para sa'yo. Sa susunod, maglalaro rin tayo. CJ. Ang pangunahing selyo ay nawawala ang 79% ng enerhiya. Malapit nang mabasag ang pangunahing demonyo sa langit. Naintindihan ko, leader. Ang ika-5 piraso ay iba sa ibang 4. Ang 4 na piraso sa harap ay nakatago ang alaala. Itong piraso ay nakatago ang buhay. Kanino ang buhay, kailiyuan, iyong kapatid? Ang mga piraso ay nabuo gamit ang kanyang buhay. Sa sandaling makuha mo ang mga piraso, ang selyo ay ganap na mawawala. Ang kanyang kaluluwa ay magsisimulang maglaho. Naiintindihan na, sa pinakamarami isang insenso. Walang anuman, isang insenso mula sa leader ay sapat na. Nandito ka na. Alaynan. Medyo mabagal kumpara sa inaasahan ko. Na-traffic sa daan. Nakipag-away ako ng ilang beses. Bakit hindi mo ako tinawag sa laban? Noon, ako ang palaging nangunguna sa laban. Noon, ikaw ang madaldal. 1,000 taon na walang nagsasalita.
Lahat ng salita ay nawala sa hangin. Ngayon, natitira na lang ang aking kaluluwa. Matagal na ang pagkakasil. Ang katawan ko ay matagal nang naglaho. Ngayon, kailangan mong kunin ang mga piraso. Hindi kita mapipigilan. Hindi ko sinabi na kukunin ko. Hindi mo kukunin ang piraso. Hindi mabubuksan ang sumpa. Hindi mabubuksan ang sumpa. Mananatili ang aking kaluluwa dito. Hanggang maubos ang enerhiya ng lugar na ito. Hindi ako nandito para kunin ang piraso. Bakit ka nandito? Dadalhin kita palabas. Alam mo ba, paglabas ko, hanggang isang insenso lang ang kaya kong tiisin. Alam ko na sinabi ng langit. Ano ang magagawa ng isang insenso? Makapagsunog ng araw. Makakahinga, makipaglaban, sapat na iyon. Gusto mo bang makipag-away ako? Hindi ba't sabi mo dati, ikaw ang laging nangunguna sa laban? 10 taon na akong hindi nakipag-away. Nangangati na ang mga kamay ko. 10 taon. Ah! Bunso, anong nakasulat sa listahan ng mga nagtagumpay? Yefe, si Linyuan at Linsuan ay nakita lang tayong dalawa. Sinasabi mo bang bulag ang langit? Mula sa ating dalawa, pumili ng isa para maging leader. Kung pipili, pipili na lang. Pumili pa siya sa akin. Mas magaling ka kaysa sa akin. Anong mas magaling? Ano bang magandang meron sa pagiging leader? Kailangan magpulong at mag-asikaso. Upo sa langit na parang Diyos. Hindi pwedeng basta-basta uminom ng alak. Ako, kuya, ay ganito katatag na tao. Anong gusto mong sabihin? Maglaban tayo. Kung manalo ka, ikaw ang magiging leader. Kung manalo ako, pupunta ako. Pero kailangan mo ring pangasiwaan ang kalahating trabaho ko. Ano sa tingin mo? Kung hindi ka tatama, paano ka matatakot na matalo? Hindi kita kayang talunin. Kaya't dapat seryosohin mo ang laban. Paano kung manalo ako? Paano kung madulas ang kamay ko? Nagsalita na tayo, ha? Huwag magpigil. Ikaw ang huwag magpigil. Hindi mo masabi yan. Itse, ganyan lang ang lakas mo. Wala kang kinakain sa umaga. Kumilos ka na. Tingnan mo, basang-basa na ang damit mo. Gusto mo bang umakyat at magpalit ng damit bago lumaban? Huwag na. Pagod ka na ba o gusto mong magpahinga muna? Kung hindi ka magpapahinga, 3 araw ka nang nagtatrabaho at ni isang sipako, hindi mo naramdaman. Tanggapin mo na ang pagkatalo. Ako ang may-ari ng bahay. Paano kung ipagkatiwala ko sa iyo ang kalahati ng mga gawain ko? Sige, subukan natin ulit. CJ! Hindi na kita pipilitin, sige na. Ang mga guhit ng daan sa iyong kamay ay namumula. Iyan ay senyales ng pagsalungat. Hehe, kung nagkamali ka sa pagtusok. Ikaw ang magiging biktima ng demonyo. Bakit hindi mo ito pinigilan? Kaya mong pigilan ito. Katatapos mo lang humawak ng espada gamit ang 2 kamay. Kaya mong pigilan ito ng buo. Huwag kang nanginginig. Hindi pwedeng nanginginig ang leader. Sa susunod na makikipaglaban, walang lalapit sa'yo. Huwag kang magpabaya. Ah! Ha ha ha. Pinatay ni Liksuan ang aming leader. Gagawin kitang pira-piraso. Ha! Nanalo ka. Hindi ka natalo. Pinayagan mo ako. Kaya itinuturing na panalo mo na rin. Kuya, hindi na kumakaba ang balikat mo ngayon. Mas magaling ka pa sa akin. Gaano pa katagal ang iyong pagiging gising? 3 hininga, 2 hininga. 1 hininga, paalam na sa akin. Pakawalan mo ako. Huwag mo akong pilitin na pumatay muli. Nasa malamig na palasyo pa ang hipag mo.
Hintayin kong sabihin sa kanya. Hindi na ako babalik. Mama. Kuya. Sinara ko na rin ang aking mga alaala. Hanggang sa makalimutan tayong lahat. Magsimula tayong muli. Sa susunod, ikaw ang mananalo. Naalala ko na lahat. Yitzhak, kaya naalala mo na rin. Yung sumpang iyon noong mga taon na iyon. Dalawang pangalan ang magkatabi. Tiyak na isa sa kanila ay magiging demonyo. Hindi ako magiging demonyo. Ikaw ang magiging demonyo. Pinagtanggol mo ako. Hindi para sa iyo. Ito ay aking sariling desisyon. Mas bata ka sa akin ng 3,000 taon. 3,000 taon ay sapat na para sa isang mortal na makapag-aral hanggang sa yugto ng paglipad. Nabawasan ka ng 3,000 taon kumpara sa akin. Mas makabubuti kung ako ang bahala sa mga bagay na naugnay sa demonyo. Makabubuti sa anong paraan? Nakabilang ka ng 1,000,000 taon. Pinatay mo ako ng 1,000,000 taon. Sino ang mas nahihirapan? Ilang oras na ang natitira? Hindi kulang sa kalahating insenso, sapat na yan. Nakastay sa loob ng 1,000 taon. Nabulok na. May amoy ng biskwit sa hangin. Yun ba yung sa silangan? Na may sesame at sibuyas? Sa silangan ng Qingyang City, naka-operate na ng 300 taon. Ang boss ay si Wang. Bibili tayo ng 2 mamaya. Ikaw ang magbabayad. Lumabas ka, Linsuan. Huwag nang sumigaw, umiinom ng tsaa ang kapatid ko sa lungsod. Walang oras para sa'yo. Sino ka para tawagin si Linsuan? Hindi mo ba ako kilala? 10,000 taon na ang nakalipas, pinutol ko ang pangil ng iyong ama. Yung nasa kaliwa. Anong sinabi mo? Ang pangalan ng iyong ama ay Auguang, di ba? Ika-9 na henerasyon ng hari ng dagat sa silangang dagat. Matapos kong putulin ang kanyang kaliwang pangil. Ipinako ko ito sa bubong ng tahanan ng pamilya subilang pangtanda ng hangin. Ginamit ko ito ng 300 taon. Nang maglaon, nasira ito sa hangin at sikat ng araw. Sayang naman. Maganda ang kalidad ng mga paa. Mas matigas pa sa bakal. Iyan ay sa aking lolo. Ang pangil ng aking lolo ay nabasag ng Panginoon ng mga demonyo. Ang Panginoon ng mga demonyo ay naipit na ng Linsuan sa loob ng 10,000 taon. Sino ka ba talaga? Sanggol ng dragon ng aking lolo. O ang apo ay naging hari ng dragon na. Ang bilis ng panahon. Ikaw. Ikaw ang Panginoon ng mga demonyo. Kung hindi ka namatay, huwag mo akong tawaging Panginoon ng mga demonyo. Tawagin mo na lang akong Linyuan. Ang Panginoon ng mga demonyo ay isang titulong ibinigay sa akin ng aking kapatid. Ayaw ko. Na marinig na parang kontrabida. Paano ka nakalabas? Hindi ba't si Linsuan ang nag-seal sa'yo? Na-broke ang seal. Na siya mismo ang nagbukas. May natitirang kaunting oras. Gusto kong makipaglaban sa isang tao. Nandito ako para maghiganti para sa anak ko. Saktong dumating ka. Hindi ako dito para makipaglaban sa'yo. Ang anak mo ay ang prinsipe ng Donghae. Siya ay itinulak ni Linsuan sa malamig na palasyo. 10 talampakan ng yelo. Nabasag ang 3 ugat ng dragon. Ngayon, nagdadala ako ng 300,000 na puwersang pandagat. Sabi niya, pinagtangkaan mo ang anak niya. Pinagtangkaan mo at naputol ang ilang mga dragon na kalamnan. 3. Sabi ng kapatid ko, 3. Malinis ang pagkakaputol. Sobrang nananakit kayong magkapatid. Sobrang nananakit. Sabi mo rin yan noong panahon ng iyong lolo. Noong araw, niyakap ng iyong lolo ang 3 sipako sa ulo ng dragon. Napatay ka niya. Ngayon, ipapasa ko sa iyo ang 3 sipa ng iyong lolo. Kung hindi ko mapabagsak ang 3 sipako sa iyo, papabayaran ko sa anak mo ang 300,000 na panggamot sa iyong kapatid. Sumunod ang mga peke na sundalo. Isang linggo.